Praise! Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Sino po yung ready na magpuri sa Lord? Palakpak nga po yung mga kamay para sa Diyos na buhay. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sige po, tayo muna mag-pray. Hallelujah, hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit, oh God. Lord, magandang umaga po sa araw na ito, O Diyos, naming makapangyarihan sa lahat. Tunay ngang salamat, Panginoon, sa napakagandang araw, Panginoon. Salamat sa buhay, salamat sa lahat ng magagandang bagay. Even, Lord, sa mga problems na aming nai-encounter, ay lagi kang nariyan, Panginoon. At kami laging may katagumpayan, O God. We thank you, Father, O God. We thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ama, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, Panginoon, na isip, na salita, na gawa, Panginoon, na hindi nakarating sa iyong panuntunan, O God. Lord, salamat po. Salamat, salamat. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon, ang aming iniaalay sa araw na ito, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa bagong buwan na naman, Panginoon. Salamat sa pagsama mo, Panginoon, sa nakaraang buwan, Panginoon. Lord, kung kami pinagpala mo nung ang nakaraang buwan, Panginoon, Lord, mas pagpapalain mo kami ngayong araw ng Mayo, Panginoon. Kaya, Lord, ang pagsama mo palagi sa amin, O God. Kaya naman, Panginoon, aawitan ka namin, sasambahin ka namin, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan, O God. Kaya, Lord, upuan niyo kami, Panginoon, sa araw na ito. Ikaw yung dakilang bisita namin, Panginoon, sa araw na ito, O God. Kaya, Lord, sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aming pag-awit, sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aming papuri, Panginoon. At Lord, salamat, Panginoon, sa iyo po, Panginoon, ang aming dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen! Amen! Welcome po sa lahat ng bago. Hindi po aksidente na kayo'y dinala ng Lord sa lugar na ito. Amen po ba? I-welcome naman po natin yung mga bago. Hallelujah, Jesus! Pati po yung mas matatagal na. Amen! Napakabuti po ng Lord sa bawat umaga na tayo'y gumigising. Ginigising pa ng Panginoon. God is so faithful. Amen po ba? Hallelujah! Woo! Hallelujah, Jesus! When I wake up in the morning, I give thanks to you, my Lord. You have given me a new day.
Jesus. Let's rejoice and offer all our praise. Amen. Woo! Hallelujah, Jesus. Salamat, karapat dapat kang papurihan, Panginoon. Hallelujah. Lord, I will praise you. Lord, I will serve you. Lord, I will honor and adore you. Lord, I will praise you. Lord, I will serve you. Lord, I will honor and adore you. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. We will receive all His promises. So let's rejoice and offer all our praise. Hallelujah, Jesus. Ang karapat dapat ka lamang, Panginoong papurihan, O God. I will praise you. Lord, I will serve you. Lord, I will honor and adore you. Lord, I will praise you. Lord, I will serve you. Lord, I will honor and adore you. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. We will receive all His promises. So let's rejoice and offer all our praise. Oh, Lord, I will praise you. Lord, I will serve you. Lord, I will honor and adore you. Lord, I will praise you. Lord, I will serve you. Lord, I will honor and adore you. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. We will receive all His promises. So let's rejoice and over. So let's rejoice and over. So let's rejoice and offer all our praise. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, O God. Lord, ito yung the best na may aalay namin sa iyo, O God. Yung papurihan ka lagi, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus, O God. Narito kami, Panginoon. Nagpapakumbaba, O God, sa iyong harapan. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Sige po, i-focus natin yung ating sarili sa Hallelujah. Bigay natin yung the best worship to God.
magpakumbaba. Maasa sa'yo, walang hanggang biyaya. Bawat hakbang, bawat saglit, sa bawat sandali, puno ng pag-asa, natiringgin ang aming pagsamo. Jesus. Ito
Puri pagsamba. Ang alay ko sa'yo. Sa Diyos ko ang kanyang Thank you, Lord Jesus. Pwede natin sambahin ang Panginoon. Hallelujah. We worship you, O God. We worship you, we worship you, we worship you, we worship you. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Lord, we invite your presence in this place. Upo ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Father, we thank you, God. At Lord, kaming lahat ay patuloy mong linisin kung mayroong karumihan, kasalanan, o mga bagay na may hatlang sa aming kalagitnaan. Cleanse us, O God, your blood. At maging karapat-dapat kami sa aming pagsamba, pagpupuri, at sa umagang ito, ikaw po ang ganap na ulawal lahat. And that your kingdom be upon this place. Pagpalain mo yung mga anak, pagpalain mo ang bawat isa, that your presence, anointing, O God, dibut sa lugar ito. Salamat naman, declare your glory. Pagpalain mo yung mga salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So Lord, makakaupo na po tayo. Good morning po sa ating lahat. Praise the Lord. At we are so blessed na nandito tayo ngayon. Amen. Yung yatang iba ay nasa dagat pa, no? iba papunta pa lang sa dagat yung iba. Yung iba ay nasa dagat na. Praise the Lord. At tayo naman nandito, no ho? Tayo ay sumasamba sa Panginoon. Amen. At napakahalaga po na lagi tayong makasamba sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. At muli po, welcome sa lahat na nandito. Sa first time na nandito kasama natin ngayong umaga. Welcome po sa lahat na nandito ngayon. Amen? At sa lahat po na nasa online natin nanonood, ang aming pong panalangin ay hindi laging kayo nasa online. Ang dalangin namin, makasama namin kayo personally. Kasi ang sabi ng Panginoon ay dumalo tayo sa gawain katulad dito. At sa pagdalo sa gawain ganito, kasama natin ng Panginoon. Amen. Ang sabi ng Panginoon, kapag may dalawa at tatlo nagtipon sa kanyang pangalan, siya ay nandoon sa kanilang kalagitnaan. Amen. Kaya alam natin si Lord kasama natin sa lugar na ito. Praise the Lord. At ang sabi po ng ating calling dun sa Luke chapter 4 verse 8, in the Spirit of the Lord is upon me, God anointed you to preach the gospel to the poor, has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, recovering sight to the blind, to set at liberty the bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God, Jesus, is the anointed one. Amen. Yung pong ating J1 culture, sabihin natin, I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I am a good follower, I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I am partnership with Christ. I am not extreme. Palakpakan natin si Lord. Amen. Praise the Lord. Yan po ang ating kultura. At mahalaga po na naniniwala tayo na tayo pagpapalain ng Panginoon. Amen. Kasi tinawag tayo ng Diyos sa pagkakatawag kay Abraham. Kung paanong tinawag ng Diyos si Abraham at si Abraham may sumunod sa Panginoon, si Abraham ay nakaranas ng pagkapala ng Panginoon. Amen. Kaya nga, we believe in the God of Abraham. Amen. Naniniwala tayo sa Diyos ni Abraham at siya ang Diyos na kasama natin sa lugar na ito, na hindi nagbabago noon
ngayon at magpakalanman. Ang sabi po ng aking text mo sa awit 32 verse 8 ay ganito, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shall go, and will guide thee with mine eyes. God bless this word that we read. Sa ating binasa ay ating pong itutuloy yung ating pong pinag-aralan ng linggo patungkol po sa tinatawag na God's guidance and direction. Napakahalaga po ng patnubay at direksyon ng Diyos ay siya pong kasama natin sa ating buhay. Amen. Kasi kapag ikay ginagabayan at lumalakad sa direksyon ng Panginoon, maniwala ka, ang tatahakin mo sa iyong buhay ay biyaya ng Diyos. Kasi nasa tama kang landas, tama kang lakad, hindi ka maliligaw. Amen. Bakit hindi ka maliligaw? Dahil kasama mo ang Diyos. Ang sabi ng awit, kasama natin ang Diyos. Hindi tayo dapat natatakot. Amen. Dumaan man sa ilog, dumaan man sa apoy, alam natin kasama natin ang Diyos. Amen? Kaya napakahalaga na dapat sa ating buhay alam natin yung direksyon ng Diyos. At tandaan natin, ang Diyos po ay mayroong direksyon sa ating lahat. Hindi siya naglagay ng maling direksyon. Laging tama ang direksyon ng Diyos. Kasi kung isipin natin, nung wala pang lahat, pinalano na ng Diyos, inisip ng Diyos ang lahat, at ang lahat ay nangyari ayon sa plano ng Panginoon. At ang Diyos ay naglagay ng tamang direksyon na dapat natin itong malakaran sa ating buhay, sa araw-araw ng buhay natin. Sabi ng aking binasa, aking ituturo ang iyong daraanan. I will instruct thee and teach thee which the way that you will go. Ang sabi ng Panginoon, aking ituturo sa iyo ang dadaanan mo. At napakahalaga po na sa ating buhay, yung unang ating pong napag-aralan ng linggo, yung tinatawag po na sanctify yourself. Kasi hindi mo malalakaran ang direksyon ng Panginoon, ng tinuturo ng Panginoon, kung ikaw mismo ay wala sa Panginoon. Amen. Pag sinabing sanctify yourself, set apart yourself for God. Kinakailangan daw ang sarili mo, ito talaga'y ibubukod mo para sa Diyos. Bakit ba kailangan ibukod mo ito sa Panginoon? Kasi tayo po, nung nagkasala si Adan, tayo po ay naging pag-aari ng kaaway ng Diyos. Nakuha tayo ng lahat ng demonyo. Lahat ng tao, aminin mo man o sa hindi, lahat ng tao ay naging pag-aari ng demonyo. Kaya po ang tao, kung titingnan natin, sa ating panahon, ang mga tao gumagawa ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. At ang nais ng Panginoon, ang mga tao ay muling mapabalik sa Kanya. At ang kailangan, ang ginawa ng Diyos una, ibinigay niya ang Kanyang sarili, ibinigay niya ang Kanyang anak, para lang ikaw ay mapuntahan niya. Pero ikaw ay mayroong gagawin sa buhay mo, na sa ating buhay una, tinanggap natin si Jesus. At bilang pagtanggap, hindi dapat matatapos sa pagtanggap. Kinakailangan, ang iyong sarili, ito talaga'y iyong ibibigay ng totoo sa Panginoon. Kaya sabi nga, sanctify yourself. Pakabanalin mo ang sarili mo, linisin mo. At para mangyari yung kabanalan, ibubukod mo ang sarili mo para sa Diyos. Set apart yourself for God. Amen. Amen ho ba? At pangalawang bagay, yung tinatawag na pray earnestly for God's guidance direction. Kinakailangan daw, manalangin tayo ng taimtim para sa direksyon ng Panginoon. Kasi kinakailangan yung direksyon ng Diyos, ito talaga'y ma-reveal sa iyo ng Holy Spirit at ito'y malakaran mo sa buhay mo. Kasi pag hindi mo nalalakaran ang direksyong binigay ng Diyos, mali ang lakad na lalakaran mo. Amen. Kaya kailangan mo ng panalangin sa iyong buhay. Sabi nga po, God's guidance and direction refers to the divine
assistance, and leading God's provide to individual. Ito daw pong direksyon o patnubay ng Diyos ay tumutukoy sa isang banal na tulong at pag-akay na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa. Ito ay tumutulong sa atin o sa kanila na hanapin o harapin ang mga hamon sa buhay at gumawa ng mga desisyon na naayon sa kanyang kalooban. Pag sinabi daw po, yung tinatog na God's guidance and direction, ito'y ibinibigay ng Panginoon. Bakit niya ito ibinibigay? Kasi gusto ng Diyos, tayong kanyang mga tao ay makalakad ayon sa kanyang kalooban. Amen. Gusto ng Panginoon ang iyong lakad ay tama at inline o align sa gusto ng Panginoon. Kasi malimit tayo bilang tao, nilalakaran natin minsan yung gusto natin. Amen ho ba? Lalo na ngayon, gustong mag-swimming. Hindi masama. Ano ho? Hindi masama yon para magpalamig. Pero, may mga pagkakataon sa buhay natin, yung gusto natin ang nasusunod. Tama ho ba? Hindi yung gusto ng Panginoon. Bahalaga yung sa ating buhay, yung gusto ng Panginoon ang ating pong nalalakaran. At ang sabi po ng aklat ng Roma, Kapitulo 12, talatang 1 hanggang 2, ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, ako ay namamanik sa inyo. Ialay niyo ang sarili niyo. Set apart yourself. Ibukod niyo ang sarili mo. Ialay niyo ang sarili niyo sa Diyos bilang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Kanya. This is a right worship, ang sabi ng Panginoon. Do not conform to this world. Huwag daw tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Bakit? Kasi ang mundong ito, pasama ng pasama. Amen ho ba? Na kinakailangan tayo as a followers, tayo bilang tao ng Diyos, kung ang mundo ay pasama ng pasama, dapat tayo ay pabuti ng pabuti. Na kinakailangan sa ating buhay, sa Diyos tayo umaasa. Ngayon maraming tao umaasa sa gobyerno. Laging nakanganga sa gobyerno. At alam nyo po, nakakalungkot. Bakit? Na dapat sa Diyos tayo umasa. Kasi ang Diyos saganang magbigay. Kailangan lang natin ang ating buhay ay maging tama sa kalooban ng Panginoon. Maging inline ang buhay natin. Kasi sabi ng Biblia, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo at magbago ng isip upang malaman ninyo, mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung anong mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Napakahalaga po na sa ating buhay ay ito'y nakaayon sa disenyo na kalooban ng Diyos. Ito daw po isang konsepto na nagbibigay diin sa aktibong pakikilahok sa Diyos sa paghubog ng ating paglalakbay sa buhay ng isang tao o sa paglalakbay natin o pag-unlad ng ating buhay o mamuhay ayon sa kanyang mga layunin. Kinakailangan daw sa ating buhay umuunlad yung ating pamumuhay ayon sa layunin ng Diyos. Ibig sabihin, ang buhay natin ayon sa layunin ng Diyos, ang gusto ng Diyos maging maganda. Dapat ganun daw ang buhay natin, umaayon sa gusto ng Panginoon. Kung natagpuan ka ng Diyos na ikay mahirap, dapat ang buhay mo hindi na natin mahirap. Dapat ang buhay mo habang tumatagal kang sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang buhay mo'y paganda ng paganda. Ang buhay mo'y pabuti ng pabuti. Ang buhay mo'y payaman ng payaman. Anong kailangan? Kinakailangan ang buhay mo'y maging inline, align sa kalooban at sa layunin ng Panginoon. Dapat lumalalim ka, lumalago ka. Ating buhay ay mamuhay ng maayos ayon sa kanyang direction. Amen? At mahalaga po ang mga bagay na yan.
Pangatlong bagay nating dapat malaman po ngayon, kinakailangan daw kung tayo'y nasanctify natin sarili, tayo'y nanalangin ng maayos, na halagang bagay, hindi lang na-sanctified o naibukod natin sarili natin, mahalaga, listen, follow God's and the Holy Spirit leading. Mahalaga daw po sa ating buhay bilang kanyang mga tao o mga followers ng Panginoon, yung tayo'y nakikinig at sinusunod natin ang panguna ng Diyos at ng Espiritu. Kinakailangan po yung ating pagsunod. Kinakailangan meron tayong obedience heart. Amen. Kaya sabi nga, listen and obey. Listen and follow God and the Holy Spirit. Mahalaga po yan. Amen. Mahalaga yung ating pakikinig. Yan. O tayo hinahin na yan. Mahalaga po yung ating pakikinig. Ano ho? At hindi lang pakikinig. Dapat, kung narinig natin, hindi lang basa sa kabilang tenga. Amen. Kinakailangan daw, pag narinig mo, ito'y ilalagay mo sa puso mo. Bakit? Kinakailangan mo itong sundin sa buhay mo. Marami tayong na-share ng salita ng Diyos. Kung titingnan lang, kung tayo'y 20 taon ng Kristiyano, 20 taon na tayong Kristiyano, hanggang ngayon yung salita ng Diyos, hindi pa rin natin nauunawaan sa ating buhay. Matagal ng panahon tayo na nagbabasa ng Biblia. Amen. Sino po dito yung 10 taon ng Kristiyano? Yan. Sino naman po yung 5 buwan pa lang? O yung bago pa lang? Yan. Kasi kung tayo, hindi tinitingnan ng Diyos yung tagal ng pagiging Kristiyano. Ang tinitingnan ng Diyos yung ating mabilis na pagsunod, pagkaunawa sa salita ng Diyos. Kasi kapag naunawaan mo ang salita ng Diyos, kinakailangan yung salita ng Diyos na yan ay sinusunod mo sa iyong buhay. Kasi mahalaga. Kasi sabi nga, listen. Listen and follow. Napakahalaga po noon. Kung titingnan natin, si Abraham, nung tinawag ng Diyos si Abraham, hindi rin agad siya sumunod sa Panginoon. Sino ang sumunod? Yung kanyang ama. Pero dumating ang panahon, nung siya'y kinausap mismo ng Diyos muli, si Abraham ay sumunod na ng totoo. At sa kanya pong pagsunod, hindi po siya pinabayaan ng Diyos. Sinamahan siya ng Panginoon. Bakit? Dahil nalaman niya ang totoong pagsunod sa kalooban ng Panginoon. At ano po nangyari kay Abraham? Dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ginawa ng Diyos ang lahat ng sinabi niya kay Abraham. At ano nangyari kay Abraham? Siya naging ama ng maraming bansa. Kaya nagkaroon po ng Israel ngayon. Alam niyo po, kung si Abraham ay hindi sumunod sa Diyos, walang Israel ngayon. Amen? Kaya dahil po sa kanyang pagsunod, nagkaroon ng isang bansa. At dahil din po sa bansang Israel at sa pagsunod ni Abraham, ikaw ngayon ay narito. Ikaw ay nabiyayaan ng kaligtasan. Kasi tandaan natin, ang Diyos, ang nais niya ang mga tao ay magkaroon ng kaligtasan. Ayaw ng Diyos ang tao ay mapapahamak sa impyerno. Kaya po napakahalaga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Napakahalaga ng salita ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya lang po minsan ang tao, daig pa nga ni Satanas ang tao. Bakit? Si Satanas alam ang salita ng Diyos. Nakikinig siya. Ang kulang lang kay Satanas yung pagsunod.
Hindi siya makasunod. Kasi nilabanan nga ng Diyos. Pero kung sa pagkaunawalan, pagkakilala, kilala niya ang Diyos. Pero alam niyo po, blessed tayo. Tayo sobrang kinahabagan ng Diyos. Na minsan, kahit matigas ang ulo natin, kahit minsan hindi tayo nakikinig, kahit minsan hindi tayo sumusunod, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Sobra ang biyaya ng Diyos. Hanggang nabubuhay ka, binibigyan ka ng biyaya. At minsan hindi buhay kahit patay pa rin. Binibiyayaan pa rin ng Diyos. Kasi ang sabi ng Diyos, si Jesus daw ay Diyos ng buhay at Diyos din ng mga patay. Ibig sabihin, yung grace ni Lord, hindi na puputol. Pero kailangan po natin habang nabubuhay tayo, kailangan nating makinig ng salita ng Diyos. Napakahalaga po ng pakikinig. Kaya sabi nga, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig at pakikinig. At makapakikinig lamang kung may nangangaral. Kaya po napakahalaga na sa bawat may pangangaral ng salita ng Diyos, makinig tayo. Kasi mahalaga yung salita ng Diyos na yan. Yan po'y seed, yan ay buto na galing sa Panginoon. Na ang gusto ng Panginoon, yan ay mailagay sa puso mo at siya'y sumibol sa iyong buhay at ikaw ay lumago sa pagkakilala, sa pananampalataya. Kasi pag ikaw ay nahasika ng salita ng Diyos, kinakailangan maniwala ka at sundin mo yan. Kasi pag sinunod mo yung salita ng Diyos, ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Yan po yung salita ng Diyos. Yan ay totoo. At totoo pong ginagawa ng Diyos yung kanyang salita. Hindi po siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Kung siya'y nagpagaling noon, kung siya'y gumawa ng himala noon, kung siya'y nagpala noon, siya'y magpapala rin ngayon. At siya'y magpapagaling ngayon, at magpapagaling magpakailanman. Ganun po ang Diyos. Ang kailangan mo lang, pakinggan ang kanyang salita. Tanggapin mo sa puso mo yung salita ng Diyos. At anong gagawin mo? Hindi mo lang natanggap. Kinakailangan ito'y ipamumuhay mo sa buhay mo. Kaya sabi ng Santiago, Kapitulo 1, mamuhay kayo sa salita ng Diyos. Santiago 1, talatang 22 hanggang 25. Sabi doon, mamuhay kayo sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan nyo lamang at di nyo sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. At ang katulad daw ng tao hindi nagsasagawa ng salita ng Diyos ay katulad ng taong humarap sa salamin. Amen. Sino po nagsalamin kayo ng umaga? Amen. Pag alis natin sa salamin, hindi na natin alam kung anong hitsura natin. Tama ho ba? Baka may muta. Pag sinabi nabanggit ang muta, ang mga tao ay gayon na sa mata. Hindi na alam kung anong hitsura. Kasi hindi ka na nakaharap sa salamin. Pero alam niyo po ang salita ng Diyos, matinding salamin yan. Kapag alam mo sa sarili mo, na ang salita sa puso mo, sinusunod mo, ang buhay mo ay tama sa kalooban ng Diyos. Nasasalamin mo ang buhay mo. Kaya pag nakita mong mali ang buhay mo, anong gagawin mo? Itatama mo yan. Kasi kung hindi ko itinama ang aking buhay sa salita ng Diyos, sabi ko nga po nung una, siguro ako 6 feet below the ground na. Ay bakit? Kasi ako, bata po, masasaktin po ako. At hindi lang po doon, mahirap ang buhay namin nung una. Pero niyo po yung masasakting ako noon at yung mahirap na buhay namin nung una, nung nakilala ko si Lord, pinalitan ng Diyos. Ako po'y pinasagana ng Diyos. Pinayaman ng Panginoon. Pero hindi nagbawal mangutang. Pinayaman tayo ng Diyos.
Pinahaba ang buhay natin. Noon nga po, talagang kala mo ay mawawala na. Dahil sa sobrang misasakit sa bukid. Ang pupunta ng mga magulang albularyo. Pero alam niyo po, ang Diyos ay may magandang plano. Nung nalaman ko salita ng Diyos, ito'y aking tinanggap sa aking buhay. At nalaman kong totoo yung Biblia. Ang Diyos hindi nagpabaya ang Diyos. Hindi ako iniwanan ng Panginoon. Kaya po mahalaga ang salita ng Diyos. Ang sabi ng John chapter 14 verse 26, ngunit ang mag-aaliw, ang Espiritu Santo ay susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Napakahalaga po na pakinggan natin at sundin natin ang salita ng Diyos. Kasi bakit? Yung salita ng Diyos, yan ang Espiritu ng Diyos ay kikilos. Kasi yan po, yung salita ng Diyos, yan ay si Jesus din. Si Jesus po yan. At ang gusto ni Jesus, yung kanyang salita o siya mismo, ay mabuhay sa buhay mo. Gusto niya, ang buhay mo, masakop niya. At pag ang buhay mo ay nasa Panginoon, makikita mo ang buhay mo, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, ikaw ay magiging payaman ng payaman. At kung mayaman ka na, higit ka pang payayamanin ng Panginoon. Ganyan po ang Panginoon. Sagana siyang magbigay. Ang kailangan lang sa ating buhay ay maunawaan natin yung salita ng Diyos. Ang sabi nga po, ang banal na Espiritu, ang susi sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya lumakad sa Espiritu at makinig sa kanyang pamumuno at pangunguna. Kinakailangan daw, lalakaran natin ang Espiritu ng Diyos, yung tinuturo ng Espiritu. At para malakaran natin yon, makikinig tayo sa Kanya. Kasi siya po talaga'y mangungusap. Kailangan mo lang siyang pakinggan. Paano mo siya maririnig? Kailangan mong mag-meditate ng salita ng Diyos. Kailangan mong magbulay-bulay, magdevotion, magbasa, dumalo sa pagsambang katulad nito. Kasi ang salitang sinasabi ko sa inyo, ito'y galing sa Espiritu ng Diyos. Hindi ito galing sa akin. Kasi ang Diyos ay saganang magbigay. At mahalaga po na sa ating buhay, maunawaan natin ang mga bagay na sinasabi ng Panginoon. Kinakailangan daw meron tayong pagtanggap sa patnubay at pag-udyok at pag-iilaw ng banal na Espiritu sa ating buhay. Kinakailangan daw ito. Tatanggapin natin yung patnubay, yung udyok, yung pangungusap ng Espiritu. Siya talaga po yung mangungusap sa atin. Kabilang dito ang pagiging bukas sa impluensya ng Espiritu at hayaan itong gabayan ng iyong pag-iisip, ang nadarama at ang iyong mga kilos. Ang sabi po ng Romans chapter verse 14 ay ganito, sapagkat ang lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Kinakailangan daw yung pangungusap ng Espiritu, ito talaga nilalakaran mo. Tinatanggap mo sa puso mo. Bakit? Kasi sabi ng Akalatang Roma, ang pinapatnubayan at sinasamahan ng Espiritu ng Diyos, sila nga'y mga anak ng Diyos. At bilang anak ka ng Diyos, kinakailangan yung sinasabi ng Holy Spirit sa iyo, hindi mo lang ito naririnig. Kinakailangan ito'y iyong ginagawa. Amin ba? At yung salita ng Diyos ay spiritual. Na kinakailangan yung salita ng Diyos na yan ay iyong hindi mo lang babasahin. Kinakailangan mo talagang ipamumuhay sa iyong buhay ang salita ng Diyos. Kaya sabi nga po ni Santiago, sabi ko kanina, mamuhay kayo sa salita ng Diyos. Santiago 1, talatang 18, kung hindi ko nagkakamali, ang sabi ng Biblia, mamuhay kayo sa salita ng Diyos. Santiago 1, pag hindi po 18, 22. Santiago 1:22.
Sabi doon, mamuhay kayo sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan nyo lamang at di nyo sinasagawa, dinadayan ninyo ang inyong sarili. Kaya po mahalaga yon. At ang tao daw na nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos, ano daw po ang gagawin ng Panginoon? Ang taong yaan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gagawin. Santiago 1, talatang 25. Amen? Kaya kung gusto mong pagpalain ka ng Panginoon, hindi mo lang ito pakikinggan. Kinakailangan ito'y susundin mo. Kinakailangan ito'y gagawin mo sa buhay mo. Kung gusto mo ng mahabang buhay, mamuhay ka sa salita ng Diyos. Kung gusto mong maranasan ng masaganang buhay, umunlad ang buhay mo. Kung may sakit ka, gumaling ka, kailangan mong ipamuhay ang salita ng Diyos. Iyon lang po ang susi niyan. Ibinigay na ng Diyos ang susi sa atin. Kung ikaw ay followers ng Panginoon, ibig sabihin ng followers, sumusunod ka talaga. At kung ikaw ay followers, maniwala ka, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Kailangan daw aktibong naghahanap at tumutugon sa patnubay at direksyon ng Diyos sa ating buhay. Umaasa sa patnubay ng Banal na Espiritu upang gumawa ng mga desisyon at mamuhay sa paraang nakalulugod sa Kanya. Napakahalaga daw po na sa ating buhay ay malakaran natin yung guidance and tamang desisyon at tayo mabuhay in a way that pleases God. Dapat mabuhay tayo sa buhay na nakalulugod sa Panginoon. Dapat alam mo yan sa buhay mo, sa araw-araw ng buhay mo. Sa buong pagkagising mo sa umaga, alam mo, sa buong maghapon, dapat ang buhay mo nakalulugod sa Panginoon. Ay, paano mangyayari yon? Kailangan mo lagi ang salita ng Diyos. Kailangan mo pagkagising sa umaga, magpe-pray ka, magbabasa ka, hingi ka ng guidance sa Lord. Lord, kailangan kong guidance mo sa buong maghapon. Kung magtatrabaho ka, o kung ikaw naman estudyante, ano man ang ginagawa mo. Lord, kailangan ko ng iyong guidance. Kung magdadrive ka ng sasakyan, Lord, kailangan ko ang iyong pagsama. Bakit? Kasi ang kaaway ay laging nandyan din. Humahanap lagi siya ng masisila. Amen? Kaya kinakailangan, alam mo ang direction and guidance ng Panginoon. Sa buhay mo, hindi mo dapat siya nakakalimutan. Kasi mahalaga yon sa iyong buhay na aktibo mo itong hinahanap, tinatawag o aktibo kang hinahanap at tumutugon ka sa patnubay at direksyon ng Panginoon. Ito daw po ay tungkol sa pagtitiwala sa karunungan at kapangyarihan ng Diyos na akayin ka sa landas na idinisenyo niya para sa inyo. It's about trusting in God's wisdom and power to lead you in the path He has designed for you. Meron siyang lakad na dinisenyo para sa iyo. Meron siyang nilagay ng lakad. Yun talaga dapat ang ating malalakaran. Kaya nga lang minsan, ang ating pong nilalakaran, yung disenyo natin, yung gusto natin, o minsan naman ang matinding nagagawa natin, kung ano yung disenyo ng kalaban ng Diyos. Alam nyo ba, ang kaaway, lagi yung may gusto ring ilakad, na lakad para sa atin? Malimit. Tayo bilang mga tao, lalo na nung madaya si Adan, kung titingnan natin, si Adan, isang utos lamang ng Diyos, na diskaril pa, hindi pa niya nasunod. At simula noon, ang tao lumalakad ng mali at hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ang tao ang nilalakaran yung gusto ng demonyo. At minsan naman ang tao, ang matinding kalaban ng lakad ng tao, na hindi lakad ng Diyos, yung lakad ng gusto ng tao. Kasi tayo po mga tao ay merong sariling desisyon. Amen? Amen ba?
At minsan yan ang ating ginagawa. Minsan ang kalaban ng Diyos yung sarili natin. Kaya nga nalulungkot ang Diyos. Bakit? Ang kalaban ng Diyos sa atin, dalawa, si Satanas at yung ating sarili. Ay malimit, dahil tayo binigyan ng free will, mas malimit ang nasusunod yung gusto natin at yung gusto ng kaaway. Malimit po yon. Pero praise God, mayroong isang Jesus na nagbigay ng kanyang buhay na yung hindi mo magagawa ay ginawa na niya para lang ikaw ay maligtas. Hindi natitingnan ng Diyos yung mga sabit mo sa buhay. Yung nakaraan mong mga mali, hindi natitingnan yon. Kung sa panahon natin magkakamali ka pa, sabi ng Panginoon, pinatawad ka pa rin ng Panginoon. Pero, dapat i-correct mo pa rin ang sarili mo. Hindi po tamang, ay ako na may anak na ng Diyos, hindi ako hingi ng tawad. Sa bawat pagkakamali natin na nagagawa, nagbigay ang Diyos ng 1 John 1:9. Hihingi tayo ng tawad, magpapakumbaba sa Kanya. Kasi alam ng Diyos, hindi mo kaya. Kaya nga siya ang kumuha ng lahat upang ikaw lamang ay maligtas. Tumigis ang kanyang dugo doon sa krus. At yung dugo ni Jesus ang nakikita. Kung tinanggap mo na si Jesus sa buhay mo, si Jesus at ang kanyang dugo ang nakikita sa iyo. Hindi na nakikita yung kasalanan sa buhay mo kasi bakit? Nung unang panahon, ang tao pag nagkakasala, naghahandog ng toro. Kinuha yung dugo, binubuhos doon. Ibig sabihin yung kasalanan, natatakluban lang, nandun pa rin. Pero nung si Jesus ay namatay, yung kasalanan mo at kasalanan ko, hindi natatakluban. Iyon ay binura na ng Diyos. Amen? Pero kailangan mong mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Mahalaga po yung direction ng Diyos. Tandaan natin, ang Diyos po ay napakarunong. Sabi nga po, ito ay tungkol sa pagtitiwala sa karunungan at kapangyarihan ng Diyos na akayin kasalandas na idinisenyo niya para sa iyo. Gusto niya doon ka makalakad. Kaya ka po napakabuti ng Panginoon. Birin niyo po, kung titingnan natin nung unang panahon, may 10 utos. Ano ho? Alam niyo ba yung 10 utos wala nakakatupad? Natupad mo nga ang siyam. Yung isa hindi mo na natupad. Ay dun pa lang sa unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ay dun pa lang hindi matupad ng tao. Ay bakit? Kasi, yung utos ng Diyos na isang yon, binawasan. Ay sabi ng Biblia, huwag kang magbabawas. Ang ginawa sa utos, 10 utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Anong inalis doon? Inalis yung huwag kang magkakaroon ng larawan, ng ribulto. Inalis. At ang sabi, huwag ka lang magkaroon ng ibang Diyos. Si Lord lang. Kaya nga po, sabi ng Biblia, huwag kang magbabawas. Kaya po mahalaga yung salita ng Diyos. Ito talaga yung maunawaan natin sa ating buhay. Kasi pag naunawaan mong salita ng Diyos, iyan ang karunungan ng Panginoon. Ibinigay na sa atin yung kanyang karunungan. Ano ang dapat mong gawin? Magkaroon ka ng pagnanasa na yung karunungan ng Diyos, ito'y matutunan mo. At ito'y may apply mo sa iyong buhay. Mahalaga po ang application sa ating buhay. I-apply mo sa iyong buhay ang salita ng Diyos. Kasi pag hindi mo sinagawa ang salita ng Diyos sa buhay mo, hindi mo mararanasan ang totoong plano ng Diyos. Amen? Amen ho ba? Pag hindi mo sinagawa ang salita ng Diyos sa iyong buhay,
hindi mo mararanasan ang kalooban ng Panginoon. Mahalaga po yan sa ating buhay. At alam niyo ba, hindi tayo binabayaan ng Diyos. Bakit? Ibinigay ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu, the third person of the Trinity, na siyang gabay natin ngayon, siyang kasama natin ngayon, siyang nagtuturo, siyang nagko-convict sa'yo. Merong conviction, at yung conviction, kinakailangan lakaran mo yung sinasabi sa iyo. Kasi pag hindi mo nilakaran, malulungkot ang Holy Spirit sa buhay mo. At pag nalungkot, ano mangyayari? Ano ba ang ginagawa ng nalulungkot? Namamasyal. Nag-aaliw-aliw. Kaya pag nalungkot ang Holy Spirit sa buhay mo, aalis yun sa iyo. Yun ang nakakalungkot na kapag umalis ang Holy Spirit. Kaya kinakailangan alagaan mo yung buhay mo. Kinakailangan lalakad ka sa kalooban ng Diyos. Ibinigay na ng Diyos yung kanyang salita. Pag nasaan natin ang salita ng Diyos. Amen? Amen ho ba? Sunod, don't be afraid to ask for God's favor. Huwag ka daw matakot na humingi ng pabor ng Diyos. Huwag kang matakot. Hingin mo lagi ang kanyang pabor sa araw-araw ng buhay mo. Pagkagising mo sa umaga, Lord, kailangan ko ang iyong pabor sa maghapong ito. Kung ikay mayroong transaksyon, Lord, ang aking pong transaksyon ngayon, ako po'y magiging ayos yung aking transaksyon. May i-close ko ang aking transaksyon kung ikaw ay mayroong business o anumang ginagawa mo sa buhay na maayos o tama, na hindi labag sa Panginoon. Hihingi ka ng pabor sa Diyos. At ang Diyos naman, saganang magbigay. Ang sabi nga po ng Isaiah 41 verse 13, sapagkat ako, ang Panginoon mong Diyos, na humahawak sa iyong kanang kamay, at nagsasabi sa iyo, huwag kang matakot, tutulungan kita. Sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Kung ikaw ay nag-a-apply sa trabaho, huwag kang matakot. Kung ikaw ay merong hiningi sa Kanya, huwag kang matakot. Maniwala kayong hinihingi mo, papaburan ka ng Panginoon. Kasi ang Diyos, kapag nakita niya ang puso mo ay tama sa Kanya, ang Diyos ay mabilis kikilos. Amen? Humingi ng kanyang intervention sa mga lugar kung saan mo ito higit na kailangan. Humingi ka daw ng kanyang intervention, ng kanyang pagkilos sa lugar na ito yung kailangan. Saan mo ba kailangan ang pabor ng Diyos? Bawa, nag-a-apply ka. Okay, nagtatrabaho ka, gusto mong ma-promote. Halimbawa naman, basta ano man yung iyong gustong hingin kay Lord. Gusto mong magkaroon ng girlfriend. Yan. Gusto mong magkaroon ng boyfriend. Hingin mo sa Kanya yon, yung pabor. Kasi ang Diyos, sagana siyang magbigay. Naalala ko po minsan, merong isang pastor nagkaroon ng pastoral conference. Marami po doon, sama-sama sila, naka-tent ang bawat isa. Tigigisan ng tent. Sabi ng pastor, Lord, ako po'y nasa edad na gusto ko nang magkaasawa. Sabi ng pastor, kasi binata pa siya para daw katulong niya sa ministry. Sabi ni Lord, kung sino po ang unang lalabas sa tent na nandiyan ngayon, yun na po ang mapapangasawa ko. Maya-maya may lumabas, nakatalikod. Sabi, ang lago ng buhok, sabi, wow, Lord! Ang lago ng buhok, ang ganda, Lord! Tuwang-tuwa siya. Ang ganda, nakatalikod din nung lumabas. Hindi nakaharap. Lord, siya na ang binigay mo sa akin. Maya-maya, yung nakatalikod humarap. Pagharap ay bingot pala. Sabi ng pastor, Lord, ako po'y nagbibiro lang. Hindi na kayo mabiro, Lord. Pero alam niyo po, yun din po ang kanya napangasawa. Kasi yun ang kanyang hiningi eh.
Hindi po ang Diyos hindi po ang Diyos nagbibiro. Pag humingi ka, hingi mo yung tamang gusto mo. Sabihin mo, Lord, yung gusto ko yung mayaman, yung born again GA1, o yung gayon, yung Lord, basta sino, Mitzi Allen, wag gayon. Mitzi Chino, wag gayon. Kinakalang pag bata pa daw, Lord, gusto ko ito. Nung umidad na ng 30 mahigit, Lord, gusto, kahit na alay. Hindi po gayon. Ang Diyos ay magpo-provide. Ang Diyos, lahat ng tao may kanyang kabiyak. May kanyang kabiyak ng puso. May nakalaan si Lord. Hingin mo lang yung sabi, Lord, ito ba ang gusto mo? Sasabihin mo, hindi yung, Lord, ito ang gusto ko. Sabi, Lord, ito ba ang gusto mo para sa akin? Yung i-itemize. I-itemize mo. Bawa, ang buhok ay kulot. O, di kulot. Pero dapat una, born again, anak ng Diyos, hindi anak ng demonyo. Yun ang unang-una dapat. Anak ng Diyos. Tapos may trabaho. Hindi pwedeng walang trabaho, yung batugan. Kasi sabi ng Biblia, huwag pakainin ng tamad. Amen ba? Ay, paano ulit ang buhay? Hindi yung basta sino na lang. Hindi po gayon. Kinakailangan daw, humingi ka ng pabor kay Lord. Papaboran ka ng Diyos. Bakit? Anak ka niya Ayaw ng Diyos kung ikaw ay mahirap na kilala mo si Lord. Ayaw ng Diyos na mahirap ang tao na anak niya. Bakit siya ang may-ari ng langit at lupa? Bagong anak niya mahirap. Namin mo ba? Ayaw ng Diyos ang anak niya mahirap. Kaya kung ikaw ay mahirap ngayon, huwag kang pumayag. Lord, paboran mo naman ako, yumaman din ako, Lord. At ako'y maglilingkod sa iyo. Hindi yung, Lord, ako'y payamanin mo at ako'y maglulustay sa mundo. Hindi po gayon. Lord, payamanin mo ako at ako'y maglilingkod sa iyo. At maglilingkod at maglilingkod. Kasi pag naglingkod ka, maniwala ka, dadating dyan yung iyong hinihingi. Isusupply ni Lord. Bakit ka payayamanin? Kasi naglilingkod ka sa Kanya Pero kung ikaw hindi maglilingkod, ay kung ano lang, tama lang ang ibibigay sa iyo. Yun lang ibigay, tama lang. Hindi mo naman gagamitin kung para sa Kanya. Gagamitin mo lang personal sa iyong sarili. Pero kapag iyang mga bagay na gagamit sa paglilingkod, i-bless ka ng Panginoon. Kasi ito po ang Diyos Lalo na po ngayon, huling panahong ito. Kasi tayo po, nasa huling-huling panahon na. Ang pera ngayon, ang kayamanan. Yan po gagamitin lang natin para ang mga tao madala sa Panginoon. Ang tao ay maligtas. Kasi yan pong kaluluwa na madadala mo kay Lord, investment mo yan sa langit. Sinong mayroong investment na sa langit? Pag wala ka pang dadalang kaluluwa, wala ka pang investment doon. Siguro, kaunti-kaunting lang. Kasi bakit? Ay dapat magpadala ka doon ng iyong materyales sa langit. Gagawa ka ng Diyos ng bahay. Ang karsado do'y ginto. Anong bahay mong gagawin doon? Wala kang pinapadala. Ay kung nagpapadala ka ng kaluluwa, na-share ka, yung pag-share mo, pagla-life group mo, pagdadala mo ng kaluluwa kay Lord, yun ay investment mo kay Lord sa langit. At pag may nadala ka, alagaan mo din. Huwag mong mabayaan pag nadala mo ay magliwaliw na. Hindi lang di po dapat gayon. Mawala na uli. Dapat alagaan mo at siya din ay matutong magdala kay Lord. At pag ganun ang buhay mo, naku, ang pabor ng Diyos mabilis dadating sa iyo. Sa lahat ng hingin mo, papaboran ka agad ni Lord. Bakit? Kasi ginagawa mo yung kanyang pinapagawa. Ako po, yan po ay pinaniniwalaan ko sa aking buhay. Kasi bakit? Alam ko po ang Diyos ay hindi siya nagbabago. Sabi ko nga po yung kwento ng buhay ko nung una, hindi kami po ay sobrang nasa bukid lang. Pero alam niyo po, nung ako'y nakakilala kay Lord, hindi po ako pinabayaan ng Panginoon. Sobrang dami ng bisyo, pero alam niyo po ang Diyos,
hindi siya nagpabaya. Amen? Kailangan mo lang matutunan, malaman ang kalooban ng Diyos. Kinakailangan malakaran mo yung kanyang pabor. Sabi nga, kinakailangan yakapin mo ang espiritu ng katapatan at pagtitiwala sa paghahanap ng pagpapala at patnubay ng Diyos. Kinakailangan daw yayakapin mo ang espiritu ng katapatan at pagtitiwala. Ibig sabihin niya, sa buhay mo, mayroon ka dapat katapatan. Ay minsan doon pa lang sa katapatan, bagsak na tayo. Amen ho ba? At doon pa sa pagtitiwala, bagsak pa rin tayo. Ay minsan wala tayong tiwala sa salita ng Diyos. Sino magsasabing, ako may tiwala sa salita ng Diyos? Kasi mahalaga po yung katapatan at pagtitiwala. Pag diyan sa dalawang salitang yan, pumasa tayo, matutuwa si Lord. Amen? Ang Diyos nga'y nagtiwala sa'yo. Ay, minsan hindi ka mapagkatiwalaan Tama ho ba yun? Tayong tao, pinagtiwalaan ng Diyos. Ay, minsan tayo hindi maging mabuting katiwala Ano tayo? Katiwaldas. Hindi mabuting katiwala. At kinakailangan po yon yung katapatan. Katapatan, pagtitiwala sa ating buhay. Amen? Dalawang salitang yan, kapag nakapas tayo, matutuwa si Lord. Sabi doon, yakapin mo sa iyong sarilang pagiging matapat. Katapatan at pagtitiwala. Amen ho ba? Hinikayat tayo nitong lumapit sa Diyos ng may katapatan at pagtitiwala na naunawaan na nais niyang paboran ang mga paghahanap mo sa Kanya. Gusto niyang paboran ka Pero kailangan mo ng pagtitiwala at katapatan. Amen ho ba? Sa umagang ito tayo po'y tumayo. Huwag na nating isipin yung napakaraming salita na nasabi ko kanina. Yun na lang pong dalawa ang isipin natin. Katapatan at pagtitiwala. Kasi napakahalaga niyan. Kung nais mong ikaw ay makaranas ng guidance and direction at malakaran mo ang tamang direksyon ng Diyos, kailangan mo ng katapatan at pagtitiwala sa Kanya. Ang Diyos ay nagtiwala sa iyo. Ang Diyos ay naging tapat sa iyo. Tayo din sa ating sarili maging tapat sa Kanya. Alam niyo po, napakahalaga. Ibinigay niya ang Kanyang sarili, ang salita ng Diyos, ibinigay niya. Hindi niya ito itinago. Hindi niya ipinagkait. Ang kailangan lang natin, matuto tayong mamuhay ng may katapatan at totoong pagtitiwala sa Kanya. Habang nakayuko at nakapikit, kalimutan mo muna sa kaliwat kanan. O mayroon kang iwanan sa bahay mo, kalimutan mo muna yon. Sa umagang ito, ang Diyos ay nasa harap mo. Pinagmamasdan ng Diyos ang iyong puso. Nababasa niya ang iyong isip. Alam niya ang buhay mo. Kung namumuhay ka ng may katapatan at pagtitiwala sa Kanya. Kasi kung namumuhay ka ng may katapatan at pagtitiwala, sinusunod mo sa buhay mo ang salita ng Diyos. You listen and follow the Spirit and the instruction of the Holy Spirit. Surrender yourself to God. Ihandog mo ang buhay mo sa Panginoon ngayong umaga. Alay mo sa Kanya. Kung nais mong makalakad ayon sa direksyon ng Panginoon, nais mong gabayan ka ng Panginoon, isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Ialay mo. Set apart yourself to God. Kung nais mong makaranas ng himala, signs, wonders, and miracle sa buhay mo,
Set apart yourself to God. Magkaroon ka ng katapat at pagtitiwala. Huwag kang matakot. Pag ibinigay mong buhay mo kay Lord, papaborang ka ng Diyos. Kahit kayo nanonood sa online ngayong umaga, ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya. Magkaroon ka ng katapatan. Ibukod mo ng totoo ang buhay mo para kay Lord. Habang nakayukat nakapikit ngayong umaga, alam mo ang sarili mo. Ibigay mo ang buhay mo kay Lord ngayong umagang ito. I will give to you, Lord. Ibinibigay ko sa iyo sa aking buhay ngayon, Panginoon. Habang inaawit ang awiting ito, search your heart. Saliksikin mo ang iyong puso, ang isip. Ihandog mo ang iyong buhay sa Panginoon. As your pleasing sacrifice, I offer my life to you. Everything else, use it for your glory. Lord, I offer my life to you. Lifting my praise to you. As a pleasing sacrifice, Lord, I offer you my I lay them down before you, Lord. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my life to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Ihandog natin ang buhay sa Panginoon. I offer my life to God. Awit natin ang sampa. Ihandog ang buhay mo sa Panginoon. Ang iyong puso, isipan. To you, everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my life to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Itas mo yung mga kamay sa Panginoon.
Ihandog mo yung sarili sa Kanya. Sabi mo ang mga panalangin ito, Panginoon. Panginoon, Inihahandog ko ang aking sarili. nihandog ko ang aking sarili. At sa umagang ito, O At Diyos, sa umagang ito, O Diyos, patawarin mo ako patawarin sa aking mga pagkukulang, sa aking mga sa hindi ko pagtitiwala sa iyo, sa hindi ko pagtitiwala, sa pagkakaroon ko ng walang katapatan. sa pagkakaroon ko ng walang katapatan. Panginoon, mula ngayong umaga, Panginoon, mula ngayong maluwalhati ka sa aking buhay. maluwalhati ka sa aking Inihahandog ko sa iyo ang aking sarili, nihandog ko ang aking sarili, ang aking puso. aking puso. Isineset apart ko ito, O Diyos, I-set apart ko ito, O para Diyos, sa iyo. para sa iyo. Salamat, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Maluwalhati ka sa aking buhay. Maluwalhati ka sa aking Gamitin mo aking buhay Gamitin mo ang aking buhay mula ngayong araw na ito. mula ngayong araw na ito. Salamat, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Tanggapin mo ang buhay ko. Tanggapin mo ang In buhay. Jesus' name. In Jesus' name. Ako na lang po, mananalangin na po pala yung bawat isa, naghandog ka ng buhay. Sila man, O Diyos, na nasa online o mga bagong dumalo sa gawad sa lugar na ito. Tanggapin mo ang buhay ng bawat isa. Ano I pray sa kanilang buhay, pagpalain mo silang lahat. We ask the Holy Spirit to move sa kanilang buhay. And we declare signs, wonders, and miracle, O God, maranasan nila ngayong umaga ito. Kung kailangan na ng kagalingan, dinire healing. Kung kailangan deliverance, O God. Kung kailangan ng kalayaan, magkaroon ng kalaya sa kanilang buhay. Kung ito man po'y panalangin, answer prayer, o declare sa kanilang buhay, O God, in Jesus' name. And I declare miracle upon miracles, O God. Salamat po, O Diyos. Inihahandog ko ang buhay ng bawat isa. Maluwalhati ka, Panginoon. Kami natin makalakad ayos ang katwiran sa katotohanan dahil ang aming mga buhay ay aming binukod para sa iyo. Salamat, O Diyos. Gamitin mo kaming lahat for your own glory in Jesus' name. Amen. Amen. Nakaupo na po tayo. Praise the Lord. Praise God. Sige po, palakpakan po natin ang ating Lord. Hallelujah. Yan. So ano pong oras na? Oras po ng katapatan at pagtitiwala sa Diyos. Ayan. Kung saan lahat ng ating mga narinig, natutunan, ay kailangan po nating maisapamuhay. Amen? Dahil sabi kanina, sabi nga doon sa Santiago 1:22, ang sabi doon, ay kailangang ipamuhay natin ang salita ng Diyos dahil kung hindi naman natin ito isasagawa, ay dinadaya lamang natin ang ating sarili. At isa sa alam naman natin talaga na ang pagbibigay ng ikapo at handog o mga larangang pagbibigay ay talagang ito'y nakapagbibigay ng kaluguran sa Diyos at ito'y kanyang utos. Amen? Ngayon, kung ito'y iyong pinakikinggan, sino po ang ating dinadaya? Ang ating at hindi natin isinasagawa at pinakikinggan lamang, dinadaya natin ang ating sarili. Kaya kailangan, sa pakikinig, kailangan talaga may application. Amen po ba? Kasi para yung pagpapala na nakalaan para sa atin, para yung pabor na tinuturo kanina sa atin, ay makamta natin, kailangan nating isagawa ang kanyang mga inuutos. Kasi sa lahat naman ng kanyang kautusan, tayo naman po ang makikinabang nito. Amen po ba? Kaya sa Diyos po ang papuri at ibigay po natin ang ating buong pagtitiwala at katapatan sa Diyos. Sa Diyos ang papuri.
Sir, ating pong handog, yan, meron pang nahabol. Handog natin sa Panginoon at po ating mga kaloob. Panginoon Diyos, sa amin handog sa iyo, lahat ng kaloob ng mga anak. Pagpalain ito, O Diyos, ito yung aming ginagawa bilang pagsunod na may katapatan sa iyo. And I pray, i-bless mo ang lahat ng iyong mga anak, Panginoon. And I declare, Lord, ang iyong mga salita ay mangyari sa kanilang buhay. Rumaragas ang pagkapala, umaapaw ay maranasan nila at magamit ang mga bagay niyon for your own glory. Salamat o Diyos, pagpalain mo ang lahat ng handog at mga kaloob sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po dadako sa ating Holy Communion. Ang ating pong ginagamit ay tinapay at katas ng ubas. Kukuha po kayo isang tinapay, isang katas ng ubas. At kapag kayo po meron na, kayo po ay tatayo para makita po ng mga taga-Asia kung sino yung wala. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo makiisa. Yan ang katawang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo makiisa. Yan ang dugong dumanak upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Tayo po meron ng lahat. Kung tayo meron ng lahat, ating malamentong hawak, ating itaas sa Panginoon. Paano sa itinasin tinapay na simbolo yung katawan, ang katas ng ubas, simbolo ng iyong dugo. Pagpalam itong lubos, magsibing kalakasan, kalusugan ng mga buhay. At sa aming pag-alaala ngayong umaga, mangyari ang iyong mga salita. Mangyari sa aming buhay ang kalakasan, kalusugan, ang benepisyo ng krus ng Kalbaryo, mangyari sa aming lahat. Salamat o Diyos. Dinis mo ito ng dugo ni Cristo, dinis ko ng dugo sa mga pagtinapan, katas ng ubas. I declare blessing o God upon blessing. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kunin natin ang tinapay at mula natin itas sa Panginoon. Panginoon, sa aming pakikibahagi sa banal pakikibinabang sa umagang ito, maranasan namin ang benepisyo ng krus ng Kalbaryo, ang kalusugan, kalakasan, kagalingan, ang pagkapala, ang buhay ng sagana, at sa aming pag-alaala ngayong umaga, mangyari sa aming lahat.
ang benepisyo nito. Salamat Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. Kainin natin ang tinapay. Matapos kumain ako sa sinabi, ang sa't pitibin aking dugo, tuwing naman ito, inom niyo bilang pag-alala sa akin. Panginoong umaga ay aming inaalala ang iyong kamat mo rin pagkabuhay. Salamat sa pagdisang yung dugo doon sa Kalbaryo. Sapagkat sa dugo, nandun na yung buhay. At salamat sa buhay na kaloob mo sa amin. Buhay na masagana, buhay na puspos ng pagkapala, buhay na walang hanggan. At maranas namin ito sa aming pagkapartik ng karasang ubas ngayong umaga. Sa aming pag-alala, maluwalhati ka, Ama. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Inumin natin. Makakapon na po tayo para po sa ilang mga announcement. Praise God. Palapakan po natin si Lord. Ayan. Ating pong unang announcement, huwag po natin kalimutang ipag-pray pong ating incoming election. Amen. Sino pong inyo pong mayor? Joke lang. Ano po? So, continue to pray for our upcoming election. Isang linggo na lang, Tamagang ano ngayon? May 4. Praise. One week. So, let's Praise. continue to pray for our Praise. upcoming election. And at the same time po, ang ating pong, later po lahat po ng ating pong trainee sa Anointed Journey po, lahat po ng ating faculty at saka mga may po tayong training later. Iba po yung sa music team, baka ma-confuse. May po tayong training later. At the same time po, sa June 12 po, ano pong date? June 12. Ano po? Sa June 12 po, we are planning po to have a harvest event dito sa church. So kung meron po kayong mga tao, mga mahal sa buhay na gusto pong makakilala sa Panginoon, ito po ay panahon ito po ay araw ng kalayaan. Tama nga, June 12. So sa araw po ngayon ay madami pong lalaya. Meron po tayong harvest event, so this is an open for all. Na kung may mga tao po kayong gusto pong makakilala sa Lord, ay you can invite them sa ating pong harvest event dito sa church. Ano bang meron? Ang akin pong naiisip pa lamang na plano ay variety show. So may mga magpe-present sa unahan. And at the same time, meron po tayong special guest na mag-i-speak sa atin. Na mag-share ng kanyang testimony. And at the same time, ay mag-i-inspire sa bawat isa. So, pag-pray niyo po yon, kami po ay nasa pagpaplano pa lang ng aking mga kausap regarding po sa atin pong event. Ito po yung big event, so continue to pray for this. And also po, mag-start po ng ating pong School of Discipleship. Tentatively, June po ang aking pong plano, mag-i-start po ito. Pero, parang unfortunately, hindi ataabot ng June. Tutulak pa natin ng konti yung ating schedule regarding our School of Discipleship. Kasi po, tayo po ay, madami pa pong mga training na ongoing. So, hayaan nyo po, dating tayo doon. And at the same time po, ating pong mga weekly schedule po, every Wednesday po, may po tayong midweek celebration. And yun po yung nagsisimula ng 7 ng gabi. 6:30, 7 o'clock yan. Probably around that time ay doon po natin i-start na ating pong midweek. Kaya po kung may mga hindi po maka-attend ng Sunday, may option po kayo umattend po ng ating midweek service. Even for those na nagwo-work, alam na po natin yung mga galing pong trabaho, may trabaho ng linggo, hindi na iiwasan. So meron po tayong Wednesday ng gabi. So we are encouraging you to come. Dahil po matindi pong ginagawa ng Lord sa midweek. And last week po, nagsimula po tayo ng series regarding knowing our enemy. Mahalaga pong kilala natin kung sino ang ating kalaban, alam natin ang kanyang kilos, para tayo po ay maging handa. And ngayon po ay magpupunta po tayo sa week 2. So we're encouraging you to come kasi po napaka-vital po nung topic na dito po natin every midweek po. And also, atin pong mga prayer meetings, tuloy-tuloy po yon. Every morning, may po silang 3 o'clock prayer.
So kung gusto niyo pong sumali sa Dawn Watch prayer po nila, 3 o'clock ba kayo nananalangin? Or 4 o'clock? O sige, alas 3 ng umaga. You can join ang ating pong morning prayer. Every day po yon. And also, meron po silang every Saturday and every Tuesday. Tama ba? Ng tanghali naman. Around 1 o'clock onwards, basta doon yun. 3, pag Tuesday, and then pag Saturday ay 1 o'clock or 2 o'clock, 3 o'clock. May announcement naman sila kung anong oras sila nag-gather dito sa church. Kindly approach lang si Ate Ninette. Siya po nakakaalam po ng mga schedule natin po mga prayer meetings po dito po sa church. And also po, every Saturday po meron po tayong kids church na ginagawa dito sa church. Yung po every 8 o'clock in the morning. Kung meron po kayong mga kids pamangkin, mga bata ages 4 years old to 12 years old, na gusto pong makakilala sa Panginoon, and at the same time, ma-disciple, mailid po natin sa tamang landas. We're encouraging you to attend our kids church. Encouraging your children pala, hindi pala kayo, baka kayo pumunta dito sa kids church. Every Saturday, 8 ng umaga. So yun lang po ang ating pong mga announcement. To God be the glory. Palapakan nga po natin si Lord. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y magbalik ng papuri sa Panginoon. So habang po tayo naawit, ito pong ating offering box. We're also planning po, and we are part of our vision for us to buy a land. Ang lupa daw pamahal ng pamahal na. Dati po dito sa Ibaan, mura pa ang lupa. Ngayon, mahal na. Kaya po, ito pong basket dito, if you want to support our mission to buy a lot, at the same time to build the church of the Lord, we're encouraging you to give your very best for the Lord. Let's pray, Father. Salamat, Jesus. Dalangin lang namin, Lord, sa lahat na magkakaloob for our church and lot project. I pray, bless them tremendously. Ibalik mo sa kanila siksik-liglig at umaapaw. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po'y mag-worship sa Panginoon. Sige po, ayong umawit sa Panginoon, magbigay tayo ng pasasalamat. Hallelujah, Jesus. Magkamayan po ang bawat isa. Ipagmasdan ang kalawakan, di ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, Panginoon! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Kung may pagsubok man, si Lord ay laging andyan. Amen! Woo! May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, di mo kami pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo.
God. Oh, thank you, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Sinasamba kita, wala nang tulad mo. Langit at lupa ay sasamba sa'yo. Hari ng buhay ko, hari ng lahat. Ikaw lamang, O Diyos, ang nais ko. Uyukot sa'yo at sasamba, awit ng papuri, itataas kita, magbibigay pasasalamat sa iyong mga gawa. Hari ka't Panginoon ng buhay ko. Sinasamba kita, wala nang tulad mo. Ikaw lamang, O Diyos, ang nais ko. Ikaw lamang, O Diyos, ang nais ko. Ikaw lamang, O Diyos, ang buhay ko. Hallelujah. Sige po, minsan pa, palakpakan natin ang the best, yung the best na para sa Panginoon. Sige po, yung more pa. Mailalakas pa po yan dahil deserve ng Diyos na siya'y pasalamatan. Yes, oh God, Lord, maraming salamat, Lord God, sa isang matagumpay na gawain na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat. Maging sa iyong mga salita, Lord God, na inilagay mo sa aming mga puso. Lord God, na kung saan binigyan mo kami ng tamang direksyon, ng guidance, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Holy Spirit, na patuloy nagbibigay sa amin, Lord God, ng tamang kaisipan, Panginoon. Salamat, O Diyos, sapagkat Ikaw ang nagkakalob sa amin ng wisdom, knowledge, understanding, Panginoon, upang kami makalakad, O Diyos, sa tamang landasin mo, Panginoon. Tunay nga, O Lord, your word is the lamp unto my feet and the light into my path, Panginoon. Lord, salamat, Lord God, dahil Ikaw nagbibigay sa amin ng katapatan, ng pagtitiwala sa iyo, O Diyos. Salamat sa iyong lingkod na ginamit sa buhay ng aming minamahal na Rev Team. Lord, pagpalaan mong lubos ng kanyang buhay, sa ng kanyang buong pamilya. Ikaw, O Diyos, Lord, ang pinagtitiwalaan namin. Lagi niyo kaming i-lead, Panginoon, sa mga bagay na nais niyo po, O Diyos. We thank you, O God, at sa aming paglisan sa lugar na ito, maranasan namin ang iba yung pag-ingat at pagsama niyo po, at sa buong sanlinggong darating, dinedeklara namin ang bawat isa sa amin ay matagumpay, nalalakad ayon sa iyong tuntunin at layunin sa amin pong mga buhay. We thank you, O God, to you alone, and trust namin ang lahat ng bagay. We love you, Lord, in Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Sa ating mga patungo sa langit, sa umagang ito'y diniklara ko sa buhay ng bawat isa ang pag-ibig ng Ama na walang kapantay, ang pagkapala ng Diyos Anak na walang sukat, kalagay dumar sa ating mga buhay, ang kalakas kalusugan, ang buhay na masagana,
buwan na puspos ng pagkapala, ang pagpisan, pagkilos, at pagsama ng balisismo ating lahat ngayon, bukas, at magpakalanman, humayot yung mapayapa, lumakad ayon sa guidance ng Panginoon at ikaw at tayong lahat ay tumakad sa kalooban ng Panginoon. Tagapin natin ang biyaya ng Diyos. I declare shalom sa ating lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po